3 verse 1 to 16. Proverbs chapter 3 verse 1 to 16. The message this evening, practical benefits from the Bible. No, importante ni sa atong kinabuhi, atong masabtan ang mga practical nga mga benepisyo nga atong makuha sa Bible kung kita magtuon, magbasa og ato ning sundon. No, Proverbs chapter 3 verse number 1. Akong basahon niya, basahan ninyo verse 2, then ako sa verse 3, hantod ta mahuman sa verse number 16. Okay, I'm going to read verse number 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon thy table of thine heart. Trust in the Lord with all thine heart, and learn not unto thine own understanding. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Honor the Lord with thy substance, and with thy first fruits of all thine increase. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. She is more precious than rubies, and all things that canst desire are not to be compared unto her. Verse 16. Length of days in her right hand, and in the left hand riches and honor. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pagdala sa imong makanakan dinhi. Salamat, Lord, sa ilang kasing-kasing nga doon sila gugma sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, I pray that you will bless every heart this evening, O God, and Lord, help me. Wala akong mahimo kung wala ka Ginoo to deliver the message of God. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, ang kadasig o kalipay sa kinabuhing Kristohanon, nagdepende na siya sa imong pagbasa o pag-ampo sa Diyos sa matag adlaw. Now, kita nga mga Kristohanon, we need to study, we need to read the Bible every day. Kay kung dili nato na ibuhaton, mahimo nga laay ang kinabuhing Kristohanon. Ang yawa na ningkamot siya to discourage us. Usay ang yawa magbutang natog evil thought sa atong mind. Mga daotang hunahuna that mahimo nga maluya ka sa imong pagka-Kristohanon. We need the Word of God to sustain us. And we need to pray to ask power of God to continue diha sa pagsimba, sa pag-alagad sa Ginoo. Now, I wish that every member of the church is committed to serve God, and doon na tayo kumitado ta sa pagbasa, pagbasa sa pulong sa Diyos o sa atong pag-ampo kada adlaw sa atong pagka-Kristohanon, because the Word of God, this is our spiritual food, the Bible. Amen? Na usay sa atong kinabuhi, masakito ng atong spiritual life because we don't read the Bible, we don't talk to God, we don't pray every day. All things cannot be done if we are not committed to pray and to read the Bible every day. We need to be committed to read the Bible. Inauto ta sa iyo sa buntag, inyong gibasa ang Biblia, inyong gibuksan, o you are longing that God will, Magginoo makigsulti kanimo through His Word by reading the Bible.
And that's ato mo ning atong isgutan karon mga practical benefits from the Bible. Number one, physical benefits. Unsa man na magbasa ta sa Biblia, makakwarta ta diya. Unsa man na maulian ta sa atong sakit. Mga igsoon ko sa Ginoo, dunay mga physical benefits when you read and study the Bible. In reading the Word of God has physical benefits. In Proverbs chapter 3, verse 1 and 2, my son, forget not my law. The law means the Word of God, the Bible. But let thine heart keep thy commandments. Now, law, commandments, precept, that's all described to the Bible. Okay? My son, forget not my law. Meaning, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. But let thine heart keep my commandments. Dapat ang atong kasing-kasing na ata nagtamod sa pulong sa Ginoo. For length of days, for length of days, that physical and long life, tagaan ka sa Ginoo, lugwayan ang imong kinabuhi. And you have long life. And peace shall be add to thee. Tiyan mo na. Kapastor, mo ba pastor? Kung mabasa di ko sa Bible, that's the promise of God. Tagaan kanyag peace, kung nakay kalinaw sa matag adlaw, taas kag kinabuhi. Amen? Amen. You are in the situation nga murag problema, giatubang nimo in every side, but we have God in heaven that is going to help us. He will give peace in our heart by reading the Word of God. Can you imagine kung if you have trouble? Kung walay mo dasig nimo, di ka katugoy. But when you read the Bible will give you hope, will give you peace, will give you kuang ka ba? Sa diyang pagbasa nimo sa Bible, makabasa ka sa mga promises sa Ginoo nga di ka niya pasagdan, di ka niya biyaan. One of our members, niya ato sa office that we talk about his problems. So saragin ako, ik-advise niya, Brad, dili ka pasagdan sa Ginoo. Once you are saved forever. Once nga anak ka sa Dios, dili gyud ka pasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo mag-atiman nimo, ayaw paduol lang diha sa Ginoo, sa gitugot sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Just continue serving the Lord. Just continue worshiping God. Okay, so kung may tabo nimo, kung mubasa ka sa Bible, mubasa ka sa pulong sa Ginoo, length of days and long life. Amen? That's physical benefits. And verse 8, Proverbs 3, verse 8. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Grabe, no? Makahatag ganin mo maayong panglawas. For example, kung dunay tao nga nagdaot nimo, kung dunay tao nga nagbutang-butang nimo, what is your reaction? Your reaction, masuko ka, maglagot ka, mapungot ka. Kabalo mo nun siya ng kapungot? Kanang grabe nga kasuko ba? But when you are reading the Word of God, the Bible will teach us to forgive. Amen? Di, paingon mo, Ginoo, tabangi ko, ako lang isang pasayloon, Ginoo. Because nag-ingong ka, nga ako siyang pasayloon. Then you learn to love that person. And then makapahuway ka. Makatuog ka. Na kung unbeliever ka, pag sulti nimo, unbeliever po advice nimo, sa wifi, ipapatay nimo na, nasamot ang imong problema. Right? Pero kung Kristohanong ka, you study the Bible and the Bible will teach you how to love. Even doon ay mga tao nga gikagut-gutan nimo, siya ako na silang pasiluon kay gisulti na sa pulong sa Ginoo. Then maulian ka, di ka high blood. Amen? What do you think? The Bible. The Bible, we have physical benefits of Bible. Na kung sige ka hubog-hubog, magbisyo ra ka, di ka patuo sa pulong sa Ginoo, magka-TB ka. Amo mga workers ni Rindel sa farm,
pasimbahon, di manimba, mag-Bible study, di mo appeal, magsigig hubog-hubog, agoy, gitibig yun. Ako silang giingnanan, mo na napala ninyo. Kaya di mo mutuo sa pulong sa Ginoo, kanang mag-inom, usaray baso, dadaghang kay mo inom, ay kung naigitibya na, takdan mo tanan. Isa mo, mayo din mag-inom, pastor, daghang baso. Wow, basta di ta mutuo sa pulong sa Diyos, doon na di maayong mahitabo sa imong kinabuhi. But when you are reading the Bible, and you want to obey the Word of God, it give you physical benefits. Okay? Now, sige kang panguyab, di ka mutuos pulong sa Ginoo, no? Di wa kay ampo-ampo, uyab lang yapon. Mga Kristohano, pabinaw mo. Ang pagminyo usa ka nindot nga butang sa atong kinabuhi. Wala ko magmahay nga naminyo ko ni Gemma. That's one of my, good decision sa akong kinabuhi. Pero magminyo ka in a wrong person, mura kang naghikog ana. Wa ampo igid in tao na ninyo. Mao na bagyod na. Ayaw ibasi sa nawong, kay mabangga na sa haligi, mapihong ng ilong. Magmiserable na ka. Lord, kani bagyod Ginoo. Ayaw mao na gini kay gwapo. Basi gipagawapo lang na siyawa karon, pagkaugma na maot na. Ini kaminyo na ninyo siya. Bati manignawong, nawa na ka. Now, you need to pray. Be sincere in praying. Ayaw mo pataka lang o panguyab. Yan, mag-post na mo sa Facebook na naunsa mo. Yan, mag-night swimming gabi. Ingon ang mama, mag-night swimming gay mo day. Kanang adlawan. Oy, mga Kristohanon, gipakaulawan na nyo ang Ginoo. God, He will judge you. So, kung magpanguyab-uyab ka, mura mo, di ka mo to, ikaw, rasay. Magka-problema, anak. Mudako na imong tiyan, mga anak ka sa wapagyoy, di pa panahon, maulawan ka. Kung dili ka mo pato sa pulong sa Diyos, tapulan ka mo simba, sikag binuang, sig yaga-yaga, ng mga young people, mga yaga-yagaon, no? Dili ka mo sunod sa pulong sa Diyos, moabot rin mo nga panahon, nga dunay itugot sa Diyos sa imong kinabuhi, nga grabe kapait. In Proverbs 29 verse 1, young people, Christian, listen to this verse. He that being reproved, kanang sigig badlungon, unya, di mo tuo, hardeneth his neck, di gyud mo tuo, shall suddenly destroyed. Word suddenly, kalit lang. Maybe you are smiling tonight, nagyagayaga ka sa pulong sa Diyos, di ka mutuo, badlon, suddenly be destroyed and without remedy. The word without remedy, mga igsoon ko sa Ginoo, God is a forgiving God. He will forgive you, but He will judge you. So, that's a very dangerous thing when you are not listening, when you are not studying the Bible. The Bible is, gisulti din sa itong ibasa ganina, grabe, labaw pa ni sa bilis sa bulawan. Young people, if you're reading the Bible, mura kag niadto sa kalugar while you're reading the Bible, mura kag nagkalot diya sa yuta, ngay daghan diri gold nga imong makuha. Precious stone, labaw pagbili sa mga precious stone. And that a principle nga mo makuha mo na maghatag nimo nindot nga kinabuhi. Number 1. Number 2, financial benefits. Sa pastor, makakwarta ta nang magsimba ta. Ang uban, di sila musimba kay giuna nilang kwarta. Wa sila kabalo nga magsigi sila simba, paduol sila sa Ginoo, and to learn the principle of the Bible, God will bless them financially. Sige na kung giingon ninyo, ngano ang mga tao pobre, ang nakapobre sa tao, una ang iyang kinaiya. Tapulan ka, sigurista ka, mutrabaho ka, kwarta imo, pagbahalag mga matay ng imong trabaho diya, o nagtrabaho kas, kung sa diya, kung sa imong naglaog kag baboy, gipatrabaho kas baboy, sa bahalag mamatay ng baboy, swildura kung giapasan eh.
Di ka ma-promote. Iputbulon ka. Pero if you are studying the Bible, you learn the principle of the Bible. Amen? And you learn and you earn money. Ang negosyo di kay lisod. Bisa pagsuluhan mo 200,000, doon ay sa katao ako sa gingnan, if you will resign the work for me, I will give you a salary of 200,000 a month. Mau ba, Pastor? Yes, because nakita na ko niya. Unsay akong ipabuhat niya about sa marketing, kabalo siya. Only lang, kapital lang ihatag niya. Ako siyang gisulian, na, doon na siya gibuhat, nga ako siyang kung mahiman ni mo na, maklose ni mo na, mo na akong ihatag ni mo, ay, usar ka adlaw, nagkahatag ko 40,000. Doon ay mga tao nga, kabalo sila mo manage, kabalo sila, mga ison ko, people are looking for, ang mga negosyante nangitag, mga tao nga kasaligan, amen? Do you believe that? But why? Because of our character, mo ay nakapobre ka na to. Nga nang yun na itong kinaya, because we are not reading the Bible. We are looking for money. We are after for money. Pero wata magtanaw nga makatabang tangad to sa uban. Unay usahay, makaingon ko. Ako nang balik-balik ko ninyo. Nakaadto kog mga nasod, nga mga dato nga nasod. Mga nasod nga pobre kayo. Pero makaingon yung kag, pobre sa nga ano na pobre sila because of their character. Now in Proverbs 13 verse 18, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. When you are listening the Bible, when you are, imong tuhuan ng Bible, imong ning buhaton pero mabulahan ka, pero imong ning isalikuhay. The Bible says in Proverbs 13:18, poverty and shame kapurduyon o kaulawan shall to him that refuseth instruction. Badlungon, di mo to. But he that regardeth reproof shall be honored. Kaya nagdi maghubog yun. Kaya nagdili magsigig, pangutang, sigig yung pangutang. Nga, blemon din ang gobyerno. Blemon din ang amo. Blemon din ang mama o papa. Pero kinsay ng utang, siya rasad. Now in Proverbs 20 verse 13, love not that sleep. Amen? Kaning Bible, magtudlo nato ng mga financial benefits. You can have more money if you are studying the Bible. You learn how to live para mahimong blessing ay mong kinabuhi. Love that sleep. Lest thou come to poverty. Mayang people, o sa'y mabilar mo tungkol sa inyong cellphone. Why pulos nga pag sa inyong gibuhat. The word of God, love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Kung may gugmaong ka sa pagkatulog, tapulan ka, kanira bang tapulan kusog mo kaon? No? No? Amen mo? Kanang tapulan kusog na mo kaon? Sige lang katulog, inig mata, manghitag bahaw. Pag umagkaon, tulog na pod. O apply og trabaho. Pag trabaho, akong gi-interview tong sa katrabante ko, pila man po kakauras maglaog dili. Ingon siya, 30 minutes ra. So, kaduha siya maglaog, usar ka oras yung trabaho, magkuha sa itlog. Petid kadyot ra kayo. Maglingkod na siya, pero ang paglawog ay ipanglabay lang ang mga feeds. Kaya ngunuhuna, amoray madato na ko ani. Pero siya, football pod. Na kung na atong kinaiyak, tungkol kay wata magbasa sa Bible, wata kabalo nga, mag-faithful ta sa Ginoo, aron mahimot ang blessing sa uban. Kung sa atong trabaho, atong unaon nga Ginoo mo atong amo, di ta magsigig tanga, dapat magtrabaho ta. Tungod kay nagbasa ka sa Bible, you learn and you absorb wisdom from God, and then you have financial benefits. So maayo ka na arang-arang ka, nga naman, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, nakat-on ka sa pulong sa Ginoo, di ko magsigkatug, oy, mumata ko. Mayang people, love not sleep. Maayo man ang matuog. Dapat matuog kita 8 ka oras, pero magsige lang kag dula sa imong cellphone, tanaw sa Facebook, o niya, dugay ka mo mata,
Alas 10 na ka mumata, mukaon kag pamahaw, alas 11 na. Mato ka sa imong umat, tunga rag oras, balik na po ka. Wa kay kaugmaon, walay financial benefits. Amen? Lain pa yun. In Proverbs 28 verse 22, ayaw mo kasuko na ako, ha? I'm preaching the word of God. He that hasteth to be rich, kana bang magdali nga pagkadato, hath an evil eye. It's very wrong, Christian, kung magdali ta pagkadato, you have evil eye, ang imong mata, dautan. Amen? Remember this principle, because it is your benefits, you have financial benefits if you study the Bible and learn the principle of the Bible. Now, dapat dili ta magdali, di ta magunahuna nga madali ta madato. Because hath an evil eye, and consider it not, the poverty shall come upon him. Ang mga tao nga maggunahuna, nga madato dayon sila, mapobre na. Amen? Kinsa man ninyo napildi sa pyramiding, kay gusto mo madato dayon, ni napildi mo. Amen ba? Pero gato paning gihawiran nga verse, ato paning gibasa, ato paning gisunod sa Brad, dili ko na Brad. Kay ingon ang pulong sa Ginoo nga di ko magdali og kadato. Makaiwas ka sa kalamidad sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nag-warning kanato na di ta magdali og kadato aron di ta mailad. Amen ba? And Proverbs 28 verse 19, buta kaning pagtuon sa Bible, tunay na financial benefits. Amen? Now Christian, study the Bible. Pray sa Ginoo, tagang kag wisdom. Tagang kag kusog ng mga lagad ka sa Ginoo. You know, if a Christian mag-faithful lang sa Ginoo, there's wala gyud rason nga ang Ginoo dili mo bless na to financially aron mahimutang blessing sa uban. Amen? Unsa pa gyud nagisulti sa Bible nga numang maka financial benefits man ko pastor, ha, nga Bible ramana, ay do not underestimate the Bible. The Bible is more precious than gold. If you learn the Bible, the principle of the Bible, mahimo kang manggialamon, and you can obtain, maka abot ka sa mga nindot nga maabot sa imong kinabuhi. And Proverbs 28 verse 19, he that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. So na mapurdoy nga tao kanang si kuyog-kuyog sa mga taong walay pulos. O sa man ang vain person means empty person, mga tao nga wa gyud kahibalo sa pulong sa Ginoo. Mga walay pulos nga mga tao, walay respeto sa pulong sa Dios. Ay mog amigo bisan pagbaptis na nga baptis nga wa maluwas, mga young people nga way kahadlok sa Ginoo, ayaw mo kuyog-kuyog na. Kuyog-kuyog mo niya na, mapariya mo nila. Ingon si Pastor Sudi siya sa una bag-o pa ko sa katipunan. Giingnan ko sa pastor dito, giingnan ko sa worker sa church, giingnan ko di ka magkuyog-kuyog anak nila. Kay kanang mga batan-una na wala na'y kahadlok sa Ginoo. Unya, ay, malikaw magod ko nila, pastor, kay malingaw man ko, kay grabe man na sila mo pasiaw god. Na, ang ilang kasing-kasing, layo sa Ginoo, sige simba, pero ang pulong sa Dios walang, baliwala lang nila. Ingon sa pulong sa Ginoo, nga hidat, isa, ham to repeat ang verse number 19, he that tilleth his land and plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. Magkugi kag trabaho, di ka magkuguy-hugoy anang mga tao nga way kabalo sa pulong sa Ginoo. Mga yaga-yagaon, so magsultig binuang, maigsoon ko sa Ginoo. Blikaya ng mga tawhana. Dili na makatabang ni mo, makapurdoy na. Amen? Vain person, pero na mga tapulan,
Way kahibalos pulong sa Ginoo. Way kapuslanan nga mga tao. Mutungarag kaon. Mayang people hinautotan ay mong blessing sa inyong pamilya. If your family wala masave, may mong blessing nila. Nga sa una tapulan mo, wala pa mo masave. Karon nagsimba na mo diri, naluwas na mo, kugihan na mo, muhugas na mo plato. Dili kay inyo na yung himong rason. Mag-choir ko dito ma, maadto ko sa simbahan. Di na maluwas inyong ginikanan. Dapat makita nga kugihan na ta. Kay mga anak na ta sa Ginoo. Amen? And Proverbs 21 verse 20. There is treasure to be desired, an oil of the dwelling of the wise, but the foolish man is pinned up. Now, ang pulong sa Diyos nagsulti, ang Biblia nagsulti, nagtudlo na to nga there is treasure to be desired, an oil in the dwelling of the wise. But a foolish man, a foolish woman is pinned up. Ang tao nga manggialamon, nga gusto sa Diyos, mga tao nga dili gastador, dunay tinigom. Now, listen to me, Christian. Bisag unsa pa kagamay sa imong sweldo, sunda ang pulong sa Dios. Dapat na kay oil in the dwelling of the wise. It means doon na kay currency, doon na kay kwarta. Kasaw na ang ilang tigumon kay kanang oil, kay mura man ma-preserve nila ba? Ibriyer mo, taas ang price. Karon, atong tigumon, di na oil, kwarta na. Amen? Ang pangutana, namoy tinigom. Basin ang inyong sweldo sa sunod tuig, gibaligyan na ninyo. Mga anak ta sa Ginoo. Now, if you follow this principle, nga ang wise, dili gastador. Amen ba mo? Kung magbuot, magkapastor, wala ko magbuot. Nagwalay lang ko sa pulong sa Ginoo. There has been financial benefits if you study the Bible, if you obey the Word of God. Now, in the sight of God, you are full if duwa kay tinigom. Na mayroon ka, Lord, i-bless ko Ginoo. Yung Ginoo, man, i-bless sa Ginoo ng buang. Pag naay kwarta, hurot dayon. Ang uban, pag naay kwarta, dili katulog og naay kwarta. Makatulog lang kung mahurot o gasto. Ingunahan ang imong kinabuhi. Dili gusto ang Ginoo, ingunahan ka. Amen? Busa kung musunod ka sa pulong sa Diyos, if you study the Word of God, bisag unsa kagamay sa imong sweldo, magtigom ka. Amen ba? Di ba na paigo, Pastor? Ay, di na paigo. Kung imong gusto mo imong ikuan, pangutana ko ninyo, kung nakaanak duha, upat mo tanan, muigo ng 10 pesos og sudan. Igo, dili. Dili. Uban, dili. Igo ay, magtanom kag kamunggay, nya magtanom po kag luya, kuha kag kamunggay, kuha kag luya, basta, tangani mong tanglad, basta, kaon na. Siya, kapuya pa na, sige lag kamunggay, ay healthy ka. Unya unsa man na sige kag gwapo imong sudan, unya daghang maningil, di ka katog, inyo na imong anak, nak, pag moabot ng tawhana sa atong balay, ingnaha nga, wala ko dire. Mingon ni mga anak, Noy, ingon si mama, wala daw siya dire. Di ka maulaw na, niya Kristuhanon ka. Amen? Young people, save your money. Unang di ta makauli sa atong ikapulo, kay nga naman, gastador ta. Niya gusto ta i-bless sa Ginoo. And you blame God. Why? Ang Ginoo, naglisod ka karon. Ang Ginoo mudugang nato og panalangin kung kasaligan ta sa gamay. If you have 300 pesos a day, if kasaligan ka, God will give you 600 pesos a day. Amen? And God will give you 1,200 pesos a day. Pero di ka kasiligan sa kamay, di ka kasiligan sa dako. Amen ba? And then Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and praises shall burst out of new wine. Mabasahan ni mo ni ka. Honor the Lord with thy substance. Sa may pasabot ini sa Ginoo. And thy first fruit of all thine increase.
tahuro nimo ang Ginoo, i-honor nimo sa ang Ginoo sa mga butang nga imong madawat. Maghatag kag tithes, mahatag kag offerings. And after that, here's the promise of God. So shall thy barns be filled with plenty. Ang atong mga sudlanan, ang atong mga kamalig, punon sa Diyos o panalangin. Amen? Ang pag-ila sa Diyos sa atong kabtangan, nagatod kanato sa kalambuan. If you read the Bible, it will teach you practical wisdom about life. The book of Proverbs is a book of business. It tells about business principles. And then last, katapusan, is spiritual benefits. And Proverbs chapter 3, verse 21 to 22. In Proverbs chapter 3, verse 21, my son, let not depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion, so thy be life unto thy soul and grace to thy neck. Now, if you study the Bible, not only naghatag nimo praktika, naghatag nimo physical benefits, naghatag nimo financial benefits, sige kagbasa sa Bible, dili kay ka may stress. Di kay ka maglagot sa mga tao. Doon na kay peace. Amen? Pero wa kay basa-basa sa Bible, pag naay mo sa way nimo, di ka katulog. Lagot ka sige. Ang pagtanaw nimo sa mga tao, murag maka-stress sa imong nawong. Pero nakabasa ka sa pulong sa Ginoo, imong gi-apply, malipayon ka Kristohanon. Amen? Nya, financial benefits, gitudluan ta sa Bible og trabaho. Amen? Gitudluan ta sa Bible, unsaon nato, nga Diyos mo panalangin atong dugang, by honoring God sa atong offerings. Gitudluan sa ta sa Bible, nga di ta magtigom ta. Gitudluan sa ta sa Bible, nga mag-invest, how to invest. Suko ang Ginoo sa mga tao, nga di kabalo mag-invest. Saan ka, dunay usa ka, ulipon, gitagaan sa 1 talent. It is a sum of money. And what he's doing, iyang gilubong niya. Pwede sukuha, gipapriso sa Ginoo. Nganong gipapriso? Gilubong, kung naore nakakita paglubong niya. Gikalot. Unya to, naunsa to, nabahaan ba? Ingon ang iyang amo, kawa gini mo'y utok. Oy, gibutang pa ni mo tos bangko, aronay interes, karon nidaghan na unta to, imong gilawing sa ipapriso ni. Ay mga igsoon ko sa Ginoo, it's our, the lesson of that, kita nga mga Kristohanon, di na pwede nga di ta mangwinta. Oy, amen? Kabalota the right investment. Dili kung natay kwarta, ibutang nang nimo sa imong habak. Ihabak ang kwarta ba? Pag abot o pulo katuig, tanan nimong kwarta nga gihabak, dili na madawat. Unsao na lang mana. Dapat, kita nga mga Kristohanon, makabalo sa taon sayo atong buhaton sa kwarta. Don't you know that money, every year we have inflation. Ang atong kwarta mo gamay ang value. Ingon nila, usay na sa 4 to 5%. Your 100 today, sunod tuig, 95 na lang ang value. Di man mo gamay, Pastor, pero ang mapalit ni mo ba, kay mo taas man ang palalito, di ba? Amen ba? Nasabtan ninyo? Naku, inyo na lang ihabak na inyong kwarta. Ibutang ninyo sa kaban. Ay, kawaton para na sa kaban. So kabalutan mo invest sa itong kwarta, kaya ang Ginoo di malipay niya. Now, aham na ito na makatunan sa Bible. Amen? Naanita sa spiritual benefits. Ang pulong sa Diyos, naghatag ka na itong espirituhan ng benepisyo. Speak about your soul. Kung sikag basa sa pulong sa Diyos, muhatag ninimog paglaom, tinuod nga paglaom. Ang pulong sa Diyos naghatag nimong kalipay sulod sa imong kasing-kasing. Labaw sa tanan kaning Biblia, kaning pulong sa Diyos naghatag ninimo, nagpasabot nimo sa tinuod nga paagi sa kaluwasan. Ang mga tao karon daghang paagi sa kaluwasan nga ilang gisulti.
Maingon sila, maluwas ka kung inikamatay nimo. Magpangadjian ka. Dunay special o ordinary nga pangadji. Kitang mga pobre, gansita na, kung di ta kabayad o espesyal. Unyag, di ka madumduman sa ni kamatay nimo, way makadumdum nimo, ay, way mangadji nimo. Now, dili na mo gisulti sa Biblia. Na di na gisulti sa Biblia nga maluwas ka pinagi sa atong mayong binuhatan, kita tanan makasasala. Amen? Now, karon unsa ka sakit kaayo, pananita, nagunahuna ka nga maluwas ka kung kada gabi magampo ka 3 ka oras. Every night, 3 hours you are praying and you are praying until the time nga mamatay ka. Nya pag-abot mo sa langit, di na mao ang paagi sa kaluwasan. What a tragedy. Bisa pag-imoy siya, basig maluwas ko kung ibaligyan ako ang tanan akong kabtangan, ihatag na ko sa mga pobre. Nya pag-abot nimo, impierno lang kagihapon. But through the Word of God, we learn, we know ang tinuod nga paagi sa kaluwasan in 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child that was known the Holy Scripture, meaning the Bible, which are able to make thee wise unto salvation. You knowledgeable ka how to be saved because of the Word of God through faith which is in Christ Jesus. Amen? Now, mga higala, naigsoon, sa atong kinabuhi karon, muratang nagsakay o truck o aeroplano. Time will come, ang atong kinabuhi, diya rataman, mudunggo ang aeroplano mo, usa tawagan na, mo landing, o kung basa itong nisakyan, muhunong na ang atong journey. Maybe gusto ka moadtuan ng maong lugar. Siguro dito ka nisakay ka dito sa Davao, niya, gusto ka moadto sa Cagayan de Oro. Diha sa Buda, moingon ka sa konduktor, dong, sigurado ba ni mo ato sa Cagayan ang bus? Kaya itong kinabuhi, mahunong man na kadugayan, inikamatay na to, right? Muingon ang konduktor, ma'am, sir, wa gini siguro. Basig padulong tas Marawi ani. Sugot mo? Mingon po ka, bahala na, diri ragyog ko. Kung mingon siya, wa kita siguro ani, ato batas Kibawi, ato batas Marawi, ay manaog ko eh. Mangita ko glaing bus nga pangutanan ako, ani daw, Cagayan. Mangutanan ko ninyo sa among mga bisita, kasabalo ka, inigdunggo sa imong kinabuhi, paduong imong kalag. Mangisagwa ako kabalo, pastor, ikaw konduktor sa imong kinabuhi. You ask yourself, nakasiguro ba ka ngayon kamatay nimo ang imong kalag paduong sa langit? Kung maingong ka, wa gi ko kasiguro, pastor, dapat imong siguruhon. You must sure because you have only one life. After death, judgment. After death, you face the Lord Jesus Christ. And if you don't have salvation, ngay mong nadawat, Muadto ka sa linaw nga kalayo, mag-antos ka sa walay katapusan. Na the Bible says, kaning pulong sa Diyos, naghimo nato nig wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Si Kristo ra ang makaluwas. Siya ra'y makahatag natong paglaom sa kinabuhing dayon na aniya ang kaluwasan sa atong kalag. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. And that not of yourselves. It is a gift of God. Ang kaluwasan, walay labot anini. It is a gift of God. Ato ning madawat pinagi sa itong pagtuo. Diha kang Kristo. Not of works, lest any man should boast. Na ang pulong sa Diyos, nagtudlo ka nato sa tinuod nga paagi sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo. Pinaagi sa pagdawat ni Kristo. Ano na ko igagaw ganina, came to my office dito sa SLB, mga 2:00. He came and we talk, and nidagan siya, mudagan sa barangay captain, o nag-istorya kami. I encourage him to attend sa itong service karong Sunday. And after that, I asked him, nakasiguro ba siya sa iyang kaluwasan? And then I told him about the Lord Jesus Christ.
And to God be the glory, he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kung wala ka kasiguro sa imong kaluwasan, ayo pagbiya ning balay tigumanan nga di nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Because Jesus Christ is the only hope nga maluwas ka. It's the only way going to heaven. Dapat imo siyang dawaton nga imong bugtong og personal nga maluluwas. In John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, pasabot ni Jesus Christ, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, ayaw paglangan, dawata si Kristo. Pasudla si karon sa imong kinabuhi. Kung imo siyang dawaton karon nga imong maluluwas, imong mabatunan ang kapasayloanan sa imong mga sala, imong madawat ang kaluwasan sa imong kalag, ang kinabuhing dayon. Now si Jesus Christ is knocking the door of our heart. Gusto siya nga ato siyang dawaton nga atong maluluwas. My desire, kung doon na tayo mga bisita karon, di ka mo bulag dining balay tigumanan, kundi inyong madawat si Jesus Christ nga inyong maluluwas. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, maghimo tanining very short invitation. Very short invitation. Pagdako sa inyong ulo, pagpiyong sa inyong mga mata, huwag maglingi-lingi. Now, Christian, you need to pray that God will speak every unsaved heart this evening. While the piano will play very softly, para sa among mga bisita. May mibingon ka, Pastor Ray, wala ko masayod kung mamatay ko hapadulong ang akong kalag. Apan gusto ko nga makasiguro sa kaluwasan. There's only way yung makasiguro ka. Dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Pangayong pasaylo sa imong mga sala. Si Jesus Christ nag-offer siya o kapasayloanan sa atong mga sala kung imo siyang tuhuan, o imo siyang saligan karon nga imong maluluwas. Ang imo lang buhaton, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Bibingon ka, Pastor Ray, I want to be saved. Pastor, gusto kong maluwas. Gusto na kong dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tuo nga kamot, ay mailan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Ado na ba? Ayaw ka uwaw, ayaw ka uwaw. Pastor, I want to be saved. Kasi muna, Pastor, I want to be saved. I want to be saved. Raise your right hand. Ado na ba? Ado na ba? Pastor, I want to be saved. Ayaw ka uwaw. Ipataas ang imong tuo nga kamot, ay mailan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Now, I presume that all of us are saved. Now, mga Kristiyano, I don't want to ask you to come to the front. Pero mayroon ka, Pastor, God is speaking to my heart this evening. Gusto ko mo basa sa Biblia. Gusto ko mo hatag commitment na akong basahon ng Biblia every day. Can you raise your hand? Can you raise your hand? Amen. I see your hands. I see your hands. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa mga tao na nagpataas sa ilang kamot. Gusto sila, Lord, naghatag sila commitment na mabasa sila sa imong pulong. Lord, tabangin sila. Una sa tanan Ginoo, i-bless sila, Lord, spiritually and financially. Lord, salamat sa imong pulong ay mong ihatag ka namo. Through your words, O God, we'll learn the principle nga angay namo mahibawan, makatunan, makinabuhi. Lord, tabangin mo tago sa kanamo. Panalangini kami. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.